Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan nyo akong subukan itong bagong-bagong Kia Sonet SX. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Makina nito ay 1.5-liter inline 4 cylinders double overhead cam gasoline engine. May maximum output ito na 115 PS at 6,300 RPM at may maximum torque naman na 144 Nm at 4,500 RPM. Ang transmission nito ay intelligent variable transmission. Pero bago tayo tumuloy, pasalamat muna tayo sa sponsor ng ating video. Ito ang Atto Sport, the world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi. Pwedeng hilahin. Pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 km/h. Shock absorbing at flat free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Atto Sport, moving life. Champion talaga tong Sonet, lalo na sa mga naghahanap ng budget na sasakyan pero hindi binudget yung itsura. Sonet, di ba? Dramatic. Kung titingnan nyo kasi to, kahit small SUV yung styling, muscular pa rin siya. Sa hood pa lang makikita mo, meron ng power bump sa gitna. Tapos yung bumper, nakausli naman sa unahan. Ang ilaw naman, kung susumahin mo, slim lang talaga yung itsura. Pero dahil dito sa LED strip na nakapalibot sa kanya, akala mo ang laki-laki niya. Tapos yung grills naman, meron kasi siyang silver sa ilalim na sumusunod dun sa... Isa pa. Tapos yung grills naman, meron kasi siyang silver na design sa ilalim na lumampas sa headlights, kaya parang ang laki-laki rin ng grills. Sa ilalim naman, meron siyang skid plate, pero syempre, design lang to ha. Hindi naman talaga to off-roader. Pero, ang ground clearance nito, 205 mm. So, may laban talaga to sa mga lubak ng Metro Manila. Sa sides, muscular din yung design. Kung nakikita nyo, no, yung fender nga niya sa unahan, umbok na umbok. Pati yung pintuan, nakaumbok din. Meron tong roof rails, merong matte body moldings. Ang size ng gulong, 205/55 R16. At yung rims ha, gustong gusto ko. Tapos, two-tone pa. Dito naman, sobrang planted ng itsura kasi mas nakikita mo yung umbok sa tagiliran sa wheel arch. Ang taillights nito, magkadugtong. Merong silver accent sa bumper. Merong shark fin antenna, third brake light, wiper, reverse camera, at parking sensors. Dito sa interior, kakaiba rin yung itsura. Kasi medyo kakaiba rin yung mga proportions. Kagaya nito, yung instrument cluster, no? 10.25 inches to sa left side, merong speedometer. Sa right side, merong tachometer. Tapos, ang laki rin ng screen. So, 10.25 inch din tong infotainment screen. Meron siyang Android Auto, Apple CarPlay. Pero makikita mo kasi, no, ang laki ng dalawang screen. Tapos parang
ang laki-laki niya, tas bilang konti na lang yung space dun sa right side. Ang dashboard nito, puro plastics pero iba-iba yung mga texture. So sa ibabaw, iba, sa bandang gitna, iba, tas sa ilalim, iba. Meron din dito mga piano black finish. Yung mga controls ng aircon na nasa gitna, maliit lang yung space para sa kanila. Pero madaling intindihin yung mga controls kasi up and down mo lang yung temperature, tas may pindutan siya ng auto. So napakadali. Pero ang kakaiba kasi dito, no, ang laki-laki ng mga aircon vents niya sa gitna at saka dun sa gilid. Ang steering wheel naman, leather wrapped, meron siyang piano black finish. Sa left side, mga pindutan para sa instrument cluster. Meron din tong lane keep assist kasi meron niya tong ADAS or Advanced Driver Aid System. Sa right side naman, controls para sa infotainment system. Sa ilalim ng aircon, meron siyang wireless charging. Tapos sa pinakailalim, kung wala kang wireless charging, meron kang pwedeng makasaksakan dito. Meron siyang USB Type-A, USB Type-C, meron din siyang power supply, yung bilog. Merong open compartment, tapos yung shifter niya, merong park, reverse, neutral, drive, tapos may sport mode at sequential. Ang handbrake manual, meron ditong dalawang cup holders tapos may lalagyan ng cellphone sa gitna. Ang mga upuan leather wrapped, so beige yung gitna, yung mga gilid niya black, tapos yung pinakagitnang design, no, meron siyang mga perforations kaya hindi ka masyadong may initan dito. Karamihan ng mga materials dito sa dashboard, no, plastic, pero yung mga importante naman natatamaan ng siko mo, leather siya. So kagaya dito sa siko sa pintuan, tapos sa center console, ganun din. Sa loob naman ng center armrest, medyo maliit yung size pero at least meron siya. Sa second row seats naman, no, 5'8" yung height ko, pero yung space ko sa tuhod, meron pa siyang 2 daliring natitirang space. Ang headroom ko naman, lampas 5 daliri. Kumpleto rin to sa mga usuals, gaya ng ilaw sa gitna, hawakan sa gilid, merong sabitan sa left side. Magkabilang side, merong seat back pockets, bottle holder sa pintuan, tsaka compartment, center armrest, 2 yung cup holders, at merong ISOFIX tethers. Sa center console naman, no, meron siyang 2 aircon vents. Meron ding 2 USB na Type-C at saka merong lalagyan just in case kung magcha-charge ka. Meron nga rin pala tong sunroof sa top of the line na SX. Dito sa likod, ang ganda ng space kasi tingnan nyo to large na luggage to ng Sky Travel pero kasyang-kasya dito. Plus meron pa kami mga backpacks doon sa gilid, tsaka sa likod niya pwede ka pang maglagay ng mga gamit. Sa ilalim naman, meron siyang donut na spare tire at saka lalagyan ng mga tools. Pasado na para sa akin, pero syempre importante, mag-test drive muna tayo para malaman natin lahat. So tara na, test drive tayo. Let's go! Nandito nga pala tayo sa Vermosa Sports Hub, no? So naiingit ako sa kanila kasi nagsuswimming sila. Parang gusto ko rin mag-swimming, init eh. Buti na lang malamig yung aircon dito. Pero alam nyo, kahit malamig yung aircon ng sasakyan, iba kasi talaga pagka naka Ceramax Nano Ceramic Film ka. Kasi talagang 99% ng init hindi papasok dito sa loob. Kaya ito, yung details nasa baba. Kakalabas lang natin sa parking, no? Yung steering, napakaganda kasi made for the city talaga to. Kasi napakagaan lang niya. Ang makina nito, 1.5 liter lang na naturally aspirated. Tapos naka IVT siya. Konting diin ko lang to. So responsive siya sa konting diin. So pabilis tayo ng pabilis ngayon, okay lang. So ibig sabihin nito, pag sa regular driving, regular roads, may power siya. Pero ang takbuhan nito may tulin pero hindi siya pang karera. So kung papansin niyo, no, kanina kasi 'di ba mild tap ako lang. Ngayon, tetestingin ko siya ng sagad. So para makita niyo lang yung power, no. Ngayon 0 tayo. Okay, sagad tap ako. May response naman siya 40, 50, 60. So kumbaga okay lang, may tulin niya pero hindi talaga siya pang racing. Pero kung takbong pogi ka lang, perfect. Lalo na pagka city kasi hindi ka naman hindi ka naman makipag-racing talaga sa city. Ang throttle naman, so responsive talaga yung throttle, no? Wala siyang delay. Okay siya. Ang braking, okay lang, katamtaman, hindi pumapako, malakas, hindi ka matatakot magmaneho. So easy lang, parang regular na sasakyan, hindi ka maninibago. Meron din tong sport mode at sequential mode. So ngayon, naka normal mode lang tayo. Actually, okay na ako dito sa normal mode pang araw-araw, okay lang. Pero sports mode natin. Yan, so tumaas na yung rev niya, no? Pero yung tapa ko ganun pa rin. Nasa 2,300 RPM. Pag diniinan mo, 2.5 nagsisteady siya doon. Tapos pag ginas mo, so yun, no? Mas responsive siya. Yun nga lang, pagka talagang pag piniga mo siya, medyo maririnig mo na yung engine noise niya. Pero pagka naman regular driving, hindi mo maririnig yung engine noise. Hindi siya maingay, refined, komportable siya. At meron din tong manual mode ha. Pag naka sports mode ka, so i-down mo lang, yun yung downshift. Kaya ngayon, naka third gear tayo.
Gas. Ford. Actually, ang ganda ng manual mode. Mabilis maglipat. Tsaka mas mapipiga mo yung makina. Ganda. Pwede ka maglaro. Turning radius, check natin. Kalahati. Mga 2 kalahating lane. Ayos lang. Gustong gusto ko na yung regular na drive mode lang niya. Tamang-tamang pang city to. Sa suspension naman, actually malambot yung suspension niya. Tamang-tama rin pang araw-araw. Tingnan natin kung may body roll. Malamang meron kasi malambot eh. Syempre meron. Ganun lang naman talaga pagka malambot yung suspension, may konting body roll. Pero sa use kasi naman talaga ng sasakyan na to, hindi mo naman pang kakarera, pang araw-araw mo. Syempre, mas maganda talaga yung mas komportable. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa Kia Philippines sa pagpapahiram nila sa amin na sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good And the Bad. Sa bad, ang una kong napansin sa mga baguhang driver, no, yung lalo na yung nakikita niyo ibang nagdo-drive yung nakaganyan. So, mataas kasi yung dashboard niya, hindi mo masyadong kita yung hood. So, kung baguhan ka, medyo maninibago ka dito kasi tansyahan yung hood eh, parang hindi mo talaga kita. Pero maiksi lang naman yung hood, so para sa akin, madali lang naman. Napansin ko rin yung space sa second row, no? Siyempre, maliit na sasakyan to, kaya hindi rin siya ganun kalaki. Pero ang masasabi ko lang, sa 5'8 na kagaya ko, kayang-kaya kong mag long distance dyan. Ang hindi ko lang sure, siyempre, pagka mga 6'1", ganun, pagka mas mataas sa 6, yun yung medyo i-check nyo muna kung kakasya kayo. Sa good naman, ito yung unang-una kong good dito, no? Yung position kasi nitong lalagyan ng cellphone na merong wireless charging, saktong-sakto sa akin eh. Kasi pag upo mo, kunin mo sa bulsa mo yung cellphone mo, lagay mo dun sa wireless charging, o diba? Ganda. Pangalawa, pagka naman kasi pang daily drive mo, no, pang araw-araw, kailangan talaga komportable yung sasakyan. Eh dito sa sasakyan na to, hindi ka pahihirapan kasi lahat pinadali para sa'yo, kagaya ng steering, malambot, yung suspension, malambot, yung mga tinatamaan ng siko mo, malambot, yung throttle response, malambot na tapak mo lang, tas nag-go na kaagad. So, napakadali niyang gamitin. Gusto ko rin yung space para sa cargo kasi kahit ang liit ng sasakyan na to, kasyang-kasya. Yung Sky Travel nga natin na luggage, no, kasyang-kasya sa likod. Last but not the least, yung styling nito sa exterior tsaka sa interior, refreshing kasi, no, kakaiba yung itsura, aggressive pero maliit. Ayos na ayos para sa akin actually. Kung pang araw-araw ko lang naman talaga nagagamitin, no, okay na okay to. Sa presyo naman, itong time ng recording namin, no, hindi pa official, pero ang sabi nila, yung low end daw around 700,000 lang. Pero syempre, no, pag napanood nyo kasi to, naka-launch na, kaya tingnan nyo na lang din sa website ng Kia. So makikita nyo dun yung exact pricing. Pero basta ang sabi nila, around 700,000 yung low end. So napakamura nun, napakasulit nun, naka small SUV styling daw eh. Pero crossover naman talaga. So kung naghahanap talaga kayo ng pang araw-araw lang na sasakyan, no, pang city driving, maliit pero may space, komportable, social, guwapo, very good choice to. So kung ako sa inyo, test drive na lang kayo sa pinakamalapit na Kia sa inyo at subukan nyo, baka ito na rin ang para sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Oh, next video na. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding